Sir, umuwi bang luhaan? Good day, everyone! May mga nag-message pala sa akin tungkol dun sa napag-usapan nating frame sliders kahapon. Parang nakikichismis, marites. Bago ko sagutin yan, dagdagan ko muna yung libreng topic tungkol sa frame sliders. Ang frame sliders ay may iba-ibang disenyo. Merong maiksi, may katamtaman, at merong mahaba. Mahabang frame sliders. Pero sa anong motor mo, meron talagang ano yan, eksakto para sa motor mo. Karaniwan, kapag ang motor ay ginagamit sa racetrack, ang ginagamit dyan ay yung pang maigsi. Pagka yung mga pangkalsada naman, bago tayo pumunta sa pangkalsada, yung pang racetrack, dalawang klase yon. Yung mga prestige na racing, ang mga frame sliders nun is puro mga nasa loob ng fairings. At hindi naman talaga full racetrack yung kanyang motor. Eh, kinakapit dyan yung mga maigsi. Gawa talaga ng mga branded na brand. Pero design siya as maigsi. And then, pagka ang motor mo naman ay madalas pangkalsada talaga, naked bike, sports touring bike, may katamtamang ano yan, sukat. Yung bagay na naka-protrude palabas ng fairings ng motor or mula doon sa frame ng motor. Hindi kasi pwedeng sobrang haba yan. Kung maaalala natin yung lever effect o leva effect, na kapag kang ginamit nating tool o yung panikwat ay mahaba, yung effort na gagamitin natin para masikwat yung isang bagay is lesser. Kasi nga mahaba yung leverage natin. Dahil sa lever effect, yung mga gumagawa ng frame sliders ay nakita nila yon. Kasi mga engineer yun eh. Pinag-aralan na nila kung ano yung saktong haba ng isang frame slider. So, ang mahabang frame sliders ay una, kapag ang lugar kung saan siya nakakabit ay matibay, yung engine mount niya is matibay, mas madaling tumupi ang mahabang frame sliders. Ngayon naman, kung ang frame sliders ay matibay, tapos yung kinakabitan niyang portion o parte ng motor natin ay mahina, mas mahirap yon dahil kapag nagkaroon ng impact doon sa frame sliders, malamang sisirain niya yung portion ng ating motor kung saan nakakabit ang frame sliders. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mong maigi kung ano ang bibilhin mong frame sliders at tignan mong maigi kung ito ba ay isang produkto na tested ng kapwa mo riders, tested sa ibang bansa. Yun, pwede mong kunin yon at ikabit sa iyong motor. Bago ako magpatuloy sa aking discussion sa frame sliders, kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, ay kaibigan, huwag mo namang kalimutang i-like or i-subscribe ang aking channel para sa susunod na may mga ilalabas akong content tungkol sa mga accessories ng motor ay isa ka sa mga updated. Yung mounting point naman, depende sa design ng isang motor. Ang mga global manufacturer ay naglalabas ng mga versions. Merong single point mount, merong 2-point mount na mga frame sliders. So, kung ang motor mo, meron kang pagpipili ang 2-point mount, mas maganda yon kaysa sa single point mount. Kasi ang 2-point mount, mas matibay yung mounting niya since dalawang portion yung pinagkakabitan ng bracket ng frame slider. Unlike pag single point mount, yung mismong tornilyo ng frame slider ay naka-bolt siya mismo doon sa chassis or doon sa engine. So tingnan nyo maigi kung ano yung design ng mounting ng motor ninyo at piliin nyo maigi kung single point mount ba or 2-point mount ang ikakabit yung frame sliders sa inyong mga motor. Tapos, pagdating sa presyo, syempre, mas murang i-produce yung single point mount, mas mahal i-produce yung 2-point mount. Okay? Tapos na ba tayo? Hindi pa pala. Yung marites. Ganda. Walang tama, oh.
Ito lang, papalitan mo. Maganda yung slider. Recommended yan. Anong brand? Napakaswerte ni Kuyang Rider dahil yung nabili niyang frame slider na nakakabit sa Ninja 400 niya ay matibay, magandang pagkakagawa. Kaya tayo, 2 thumbs up doon. At kung sakaling meron kang katanungan tungkol sa frame sliders na hindi natin nabanggit dito sa video ito at sa nauna kong video, magtanong ka lang kaibigan. PM mo kami. PM mo ako para masagot kita at sana makapag-decide ka na kung anong bibilihin mong frame sliders. Tandaan mo, hindi porket mahaba, safe ka.